Sa Antipolo Public Market ang kanilang pwesto, kaya kinakailangan pa niya sumakay ng jeep upang makarating dito. Alas 6 ng umaga, pagdating niya sa palengke ay marami na rin ang namimili. Mabilis na binuksan ang kanilang tindahan. Magandang umaga, Roxy. Nahuli ba ako ng dating? Bati ng binatilyong sila ginagdadala sa kanila ng iba't ibang prutas. Hindi naman, Jonar. Sakto lang ang dating mo. Oh, ano bang dala mo ngayon? Sagot tanong naman ni Roxy. Bahagya lamang tinapuno ng tingin ang binatilyo. Pongkan, sa kamansanas. Sige, bigyan mo ako ng tig 30. Yun lang kasi ang bili ni inay eh. Meron pa kasi dito. Tahimik na nagbilang ng pongkan at mansanan si Jonar. Pagkatapos, ay siya na rin ang nag-ayos na maglagay niyon sa mga linya ng mga prutas na Roxy. Matanda ito ng 1 taon kay Roxy. Tumigil ito ng 1 taon sa pag-aaral upang matulungan ang mga magulang sa paghahanap buhay. Nasa 3rd year high school ito sa Antipolo, National High School. Mataas at matipuno kumpara sa iba. Kayo manggi ang kulay ng balat at ikaw gwapuhan. Subalit simpatiko rin naman. Jonar, dalhan mo rin kami rito ha? Tawag naman sa binatili ng isang babae sa katabing pwesto na Roxy. Opo, Aling Cora. Pupunta po ako dyan. Pagkatapos ko rito. Iba't ibang prutas ang dala ni Jonar araw-araw at marami na rin siyang suking tindahang dinadalahan. Masipag ito at maginoo, kaya magilo sa kanyang mga tindera sa palengking naroon. Ibinigay na ni Roxy ang bayad sa kinuhang prutas. Ale, ate, ano po ang gusto nyo? Pongkan, pinya, mansanas. Magaganda po ang mga saging namin. Pili na po kayo. Masuyong ang ni Roxy sa mga namimili na lumalapit sa kanyang pwesto at namili ng mga prutas. Nang kanyang mapansin, nakatitig sa kanya si Jonar. O Jonar, nabayaran na kita. May kailangan ka pa ba? Pwede ba ako makadalo sa inyo? Mamaya, Roxy. Nag-aatubiling sabi ni Jonar. Marami akong gagawin. Baka hindi lang kita maharap. Paiwas niyang wika habang nagtitimbang ng mga mansanas sa pinili ng isang mamimili. Kahit sandali lang. Please naman. Pakiusap nito. Sige na, sige na. Baka masira pang buwan na mano ko sa araw na ito. Napilitang sang-ayon ni Roxy habang sinisilid sa isang supot ang mga mansanas. Kiluhin mo nga itong lutundan. Magkano naman itong pinya mo? Pwede bang pabalatan? Tonong pakiusap ng isa pang medyo mataray na matrona. Lampas po 1 kilo ang saging. 40 na lang po. 25 naman po ang pinya. Mabilis namang sagot ni Roxy. Inako naman ni Jordan ang pagbabalat sa pinya. Napapangiti na lang si Roxy. Malaki rin naman ang pakinabang niya sa binatilyo. Pagkatapos nga nitong ma-deliver ang lahat ng dalang prutas sa mga tindahan, babalik ito sa kanyang pwesto at magbabalat ang ilang pinya para hindi na rin siya mahirapan pa. Tumutulong na rin ito sa kanya kapag, tiyempo, maraming mamimili. Matagal lang nanunuyo sa kanya ang binatilyo, pero tinapatan niya ito. Hanggang kaibigan lang ang kaya niyang ibigay sa binatilyo, pero porsigido pa rin si Jonar. Kinagabihan nga, ay bisita ni Roxy si Jonar. May dala itong 30 rosas at 1 kahon ng lansones. Oh, dinideliver mo ba ito sa amin? Magkano ba ang lansones na ito? Tanong naman ng sumalubong na sa Aling Norma na siyang nagbukas ng pintuan at nagpapasok sa binatilyo. Hindi po, Aling Norma. Bigay ko po yan sa inyo. Nandyan po ba si Roxy? Paliwanag tanong ni Jonar nang makaupo na sa isang kahoy na upuan. Sa kaliitan ng kanilang bahay ay dinig kaagad ni Roxy mula sa kinaroroon ng silid ang pagdating ni Jonar. Kaya hindi na siya naghintay pang tawagin ng ina kung saan na siyang lumabas. Maginaw siyang binati ng binata. Umupo naman si Roxy sa di kalayo ang upuan mula kay Jonar. Pumasok na ng kanyang silid si Aling Norma at naiwan silang dalawa sa sala. Para sa'yo, Roxy. Pasensya ka na, ani Jonar, nang may abot ang dalang rosas.
Alam ko kung ano ang intensyon mo, Jonar. Pero, pasensya na. Hindi kita gusto. At wala pa sa isipan ko ang bagay na yan. Diretso at walang ngiti. Sabi ni Roxy kay Jonar. Mataas ang pangarap ko para sa aking sarili at para sa aking pamilya. Mahal kita, Roxy, at kaya ko maghintay. Hindi ako magiging sagabal sa anumang ambisyon mo. Pabayaan mo lang ako, mahalin ka. Seryosong wika ni Jonar. Sa edad nito, ay hindi mapaniwalaan ni Roxy ang sinseridad nito sa kanyang sinasabi. Nakadama siya ng awa para sa binata. Kung alam lang ni Jonar, may totoo siyang mahal at matagal na rin niya itong inaalagaan sa kanyang puso. At tulad ni Jonar, ay umaasa rin si Roxy na mamahalin siya ni Jason. Ang sumunod na Biyernes sa isang napakahalagang araw para kay Roxy. Ito ang araw ng coronation night ng Miss Earth Beauty Pageant. Abala ang buong science club ng school sa pag-aayos ng stage at iba pa mga kailangan sa contest. Hindi pumasok ng araw na iyon ang 5 candidates ng patimpalak. Pinayagan sila ng principal upang makapaghanda at makapag-ayos. Umaga pa lang ay nasa salon na ng kanyang tita Gina si Hazel at Roxy na hindi rin pumasok sa school upang samahan ng kaibigan. Binigyan ng facial treatment si Roxy. Pagkatapos ay foot spa at ang sumunod ang manicure at pedicure. Kumain sila ni Hazel ng brunch na in-order pa nito sa KFC at sandaling nagpahinga. Pagkalipas ng 1 oras ay sinimula ng i-shampoo ang buhok ni Roxy at pinalansya pa ito upang lalo maging maganda ang bagsak nito. Sumunod ay ang paglalagay ng makeup sa kanyang mukha. Eksperto ang lahat ng attendants sa nagsaservice kay Roxy. Simple lamang ang ayos ng kanyang buhok. Hinayaang ilugi ang kanyang buhok at nilagyan lang sa gilid ng isang silver pin na may rubis bilang accent. Ang kanyang makeup naman ay tugma lang sa kanyang sweet face. Ang fuchsia tint na ginamit ng blush on at lipstick ay nagpatingkad sa likas niyang ganda. Nakahanda na rin ang gown na ipinahiram sa kanya ni Jigs. Isa itong strapless princess cut gown na melon pink na may coral and fuchsia chiffon na pumapaikot sa buong damit. Wow, Roxy! Ikaw na ba yan? Napapamulagat ang matang wika ni Hazel. Hindi ito makapaniwala nang lumabas si Roxy mula sa dressing room. Ewan ko na lang kung hindi ka papansinin ng Jace na iyon. Sobra-sobra talaga ito, Hazel. Ang dami ko ng utang sa'yo. Nahihiyang wika ng dalagita. Libre lahat ang ginawang serbisyo kay Roxy. Sagot lahat iyon ni Hazel. Pati nga ang gown na pinahiram ni Jig sa kanya ay hindi rin pinabayaran. Wala yun, friend. Sisingilin din naman kita kapag dating ng panahon. Biro pa nito sa kaibigan. Ipinahatid na ni Hazel sa kanilang driver si Roxy papuntang school. 1 oras na lang kasi ay magsisimula na ang contest. May hihintayin pa raw kasi itong tao na susundo naman daw sa kanyang kaibigan at siya maghahatid sa kanya sa school. Susunod ka na kaagad ha, Hazel? Alam mo naman, ikaw lamang ang nagpapalakas ng aking loob. Bilin pa kiusap niya sa kaibigan at tumango lamang ito at kumaway sa kanya. Bandang Ortigas Avenue lang ang salon ni Tita Gina. Kaya sa loob lamang ng 10 minuto ay nakarating na si Roxy sa school. Nagpasalamat siya sa driver ng kotse, saka lumabas. Sinalubong naman siya ng committee at ushers na estudyanteng naka-assign sa entrance gate. You're beautiful, Roxy. Punan sa kanya ng isang usherette. Grabe talagang suporta sa iyo ni Hazel. Pasaring naman ang iba. Ipakilala mo naman ang doktor mo o ang retokador mo. Pang-asar naman ng isa pa. Saka naghalakha ka ng ibang estudyanteng naroon. Hindi pinansin ni Roxy. Diretso siyang naglakad. Taas ang noo at kaiga-igaya ang galaw ng kanyang katawan. At kamay na sumasabay sa pare-parehong distansyang hakbang ng kanyang mga paa. Yun ang turo sa kanya ni Jigs. Sa gitna ng masikip at nakakainis sa sitwasyon. Huwag niyang papabayaan ang kanyang poise. Patay mali siya lang siya sa lumang disturbance na nasa kanyang paligid.
Nagkatinginan lamang sa isa't isa ang mga naiwang naroon. Nakaramihan ay kampi kay Lizette. Pang-apat na dumating na kandidata si Roxy. Nasa backstage na mga ito. Nginitian lang siya ng mga ito pati ng iba pang estudyanteng naroon na pabang mga supporters ng kanyang mga kalaban. May mga ilang pumuri sa kanya pero may reserbasyon pa rin dahil alam nila hindi nila kauri si Roxy. Muli ay nakaramdam siya ng pag-iisa. Hinahanap ng kanyang paningin si Hazel. Pero iba ang kanya nakita nang dumako ang kanyang mga mata sa nakabukas sa pintuan. Si Lizette. Napakaganda nito sa suot na sequin-studded black gown na may sarong leg chiffon na nakapaikot. Kita maganda nitong legs sa siba ng slit sa harapan. Bukas ang likuran nito hanggang baywang at medyo mababa ang neckline ng damit na nagpapakita ng maladyos ang kagandahan nito. Napakaganda ni Lizette. Iba talaga ang aura ng natural na mayaman, sabi ng isip ni Roxy. Pero dikta rin naman ang kanyang isip. Hindi ako patatalbog sa'yo. Napansin din siya ni Lizette at nilapitan siya. Oh, you look nice, Roxy. But, I pity you, girl. You're just wasting your time. I'm gonna win this contest. Nanunuring sabi nito. Muli, ay hindi siya nagpa-apekto. Tiyempo naman, tinatawag ng mga contestant para sa last-minute instruction. Kaya umakma siyang lumakad, pero tinapakan ni Lizette ang dulong bahagi ng kanyang gown, kaya nawalan siya ng balanse at napaluhod sa sahig. Sabay-sabay na nagtawa na ng mga estudyanteng naroon, pero mabilis siyang tumayo. Bahagyang inayos ang medyo pumilipit na gown at saka tiniyak na malayo si Lizette, saka lumakad ng buong ningning. Ilang sandali pa ay isa-isa nang tinatawag ang mga kandidata. Ang una, ang pangalawa, ang pangatlo, at si Lizette. Hindi magkamayo ang mga hiyawan at palakpakan, lalo na nang lumabas si Lizette. Para itong isang international model kung maglakad, oozing with confidence and sex appeal, ika nga. Nagpakitang gilas sa pagrampa sa stage. Walang hindi mapapatingin at mapapahanga sa kanya. Nagtayuan naman ng mga kalalakihang estudyante, paswitan at hiyawan. Mula sa kaliwang bahagi kung saan naroon si Roxy, ay nakita niya si Hazel. Nakaupo ito sa bandang unahan, sa likod ng mga judges. Marahan lang itong pumapalakpak. Nabuhayan siya ng loob. Nakita na niya ang kanyang kaibigan. Ito ang kanina pa niyang hinihintay bilang inspirasyon. Nang tawagin ang pangalan ni Roxy bilang ika-5 kandidata, ay tumahimik ang crowd. Patuloy naman pumulaot ang isang modernang tugtugin bilang background. Huminga na malalim si Roxy, saka lumakad at pamagitna sa entablado. Confident sa kanyang paglalakad. Catwalking pa nga ang ginawa nito. Naturo sa kanya ni Jigs. Ngumiti sa audience. Sabay-sabay na nagpalakpakan ang lahat. May unang tumayo sa harapan. Kagad itong nakilala ni Roxy. Si Jason iyon. Pumapalakpak sa kanya. Tumayo rin si Hazel. Sumunod ang iba pa. Nagsitayuan na rin ang iba pa. At nagpalakpakan bilang paghanga sa kanya. Hindi makapaniwala si Roxy. Naroon pala si Jason. Katabi siya ni Hazel. Hindi kaagad din napansin ang binatilyo dahil si Hazel lang ang kanyang nakita kanina. Halos mapaiyak si Roxy sa kanyang tuwa. Mapansin lang siya ni Jason ay isang kaligayahan na para sa kanya. Sumunod ang question and answer portion. Maganda mga naging sagot ng mga kandidata, pero hindi rin naman nagpahuli si Roxy. Sunod-sunod din rumampa sa entablado ang mga kandidata. Nagkakagulo na ang mga audience. May kanilang mga pangalan ang kanilang isinisigaw. Nang i-announce ang pangalan ng winners, tila nasa alapaap si Roxy. Nahuhuli niya. Lagi nakatingin sa kanya si Jason. Si Lizette ang nakakuha ng title na Miss Earth at si Roxy naman ang first runner-up. Nang matapos ang buong program, sinalubong ni Hazel ang kaibigan. Congratulations, sis, grabe. Ang performance mo ang galing. You're incredible.
Bate ni Hazel, sabay yakap sa kanya. Halika, may gustong bumati sa'yo. Yaya pa nito sa kaibigan. Sino? Hinila siya ni Hazel sa labas ng backstage. At halos himatayin siya nang makita na kangiting si Jason. Good job, Roxy. You've done it very well. Parang musika sa pandinig ni Roxy ang papuring iyon ni Jason, kaya hindi niya napansin ang pag-abot ng kamay nito sa kanya. Si Hazel na lang ang naghila ng kamay ni Roxy. Saka iniabot kay Jason na mula sa hiya ang kanyang mukha. Salamat, Jason. Mahina at maikli niyang sagot na halos hindi makatingin ng diretso sa mapupungay ng mga mata ni Jason. Nang bigla inang si datingan ng iba pa mga babaeng estudyante at pinagkaguluhan si Jason. Sumunod ay dumating naman si Lisette, dala ang corona at cetro. Jason, I won the title. Don't you think I deserve a special treatment from you? Malambing na wika ni Lisette. Sabay sampa ng kanyang dalawang braso sa balikat ni Jason. Yes of course, Lisette. What do you want? Tanong naman na hindi makaiwas sa si Jason. Lumingon pa ito sa kanaroroonan ni Roxy habang hila siya ni Lisette. Pornada, naputol na naman ang pagkakataon nila ni Jason. Pero alam ni Roxy, magiging madali na ang susunod na pagkikita nila ni Jason. Sisiguraduhin niya, hindi nito makakawala pa sa kanya at wala na rin makakaago pa ng ibang babae sa oportunidad na iyon. Well, Roxy, that's all for the day. Wika ni Hazel. Sabay tapik sa balikat ng kaibigan. Napaiyak si Roxy na mapatingin siya kay Hazel. Niyakap niya ito. Bigla nag-alala naman si Hazel. Ang sese ko, Hazel. Kundi sa'yo at sa suporta mo, hindi ko mararanasan ang lahat ng ito. Salamat talaga ha, friend, Anna Roxy. Ako lang ba talaga ang iniiyakan mo? O naiyak ka sa sobrang tuwa dahil kausap kayong dalawa ni Jason? Aber, pagbibiro naman ni Hazel. Sabay punas ng facial tissue sa luha ng dalagita. Maling niyakap na Roxy ang kaibigan. Hindi na may kakailang tama ito. Isa sa Jason sa mga dahilan ng sobrang kaligayahan nararamdaman niya ngayon. Totoo na talaga. Mahal niya si Jason at hindi na ito maibabala pa sa kanyang puso